Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng mga salita sa wikang Pilipino. Maraming salita ang nagbabago o napapaikli upang maging mas madaling bigkasin, mas madaling tandaan, o mas akma sa kulturang Pilipino. Narito ang ilan sa mga paraan ng pagbubuo ng salita. Una, narito ang kombinasyon o pagbabaliktad at pagdaragdag. Ang halimbawa nito ay hiya o yahi o diyahi. Sa prosesong ito, ang isang bahagi ng salita ay binabaliktad at minsan ay dinagdagan ng panang pantig o tunog upang mabuo ang bagong salita. Halimbawa, mula sa salitang hiya, naging yahi, at kalaunan ay naging diyahi ng isang salitang balbal na nangangahulugang nakakahiya. Pangalawa, pagpapaikli at pagpilipino. Halimbawa, Pino o Pinoy, Mistiso o Tiso o Tisoy. Dito, pinapaikli ang mga salita at inaangkop sa wikang Pilipino. Halimbawa, ang Pino ay pinapaikli at naging Pinoy, na tumutukoy sa mga Pilipino. Ang Mistiso naman ay pinaikli bilang Tiso at kalaunan ay naging Tisoy, na nangungulugang taong may lahing banyaga o may maputing balat. Pangatlo, pagpapaikli at pagbabaliktad. Halimbawa, pantalon o talon o lonta, sigarilyo o siyo o yosi. Sa prosesong ito, ang isang salita ay hindi lang pinaikli kundi binaliktad din. Halimbawa, ang sigarilyo ay naging siyo at kalaunan ay naging yosi, na siyang mas kilalang tawag ngayon sa sigarilyo. Pang-apat, panghihiram at pagpapaikli. Halimbawa, security o sikyo, brain damage o Brenda. Dito naman, ang salita ay hinihiram mula sa ibang wika at pinaikli upang mas madaling bigkasin. Halimbawa, security ay pinaikli bilang sikyo, na tumutukoy sa isang gwardiya. Samantalang ang brain damage ay pinaikli at naging Brenda, na isang informal na tawag sa taong may hindi maayos sa pag-iisip o kilos. At narito naman ang panghuli, panghihiram at pagdaragdag. Halimbawa, get o gets o getsin, cry o crayola. Sa prosesong ito, hiniram ang salita mula sa ibang wika at tinagdagan ito ng pantig upang magmukhang mas Pilipino. Halimbawa,
Ang get ay naging gets at kalaunan ay naging getsing na nangangahulugang naiintindihan. Ang cry naman ay dinagdagan ng ola upang maging Crayola na madalas gamitin upang ipakita ang matinding pag-iyak. At yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako nga po pala ay si Rovigin Sinathan, grade 11, Anderson.